Nasaan ako kung wala ka, Mr. Mittens? Ito ay hindi isang meme. Ito ay isang katotohanan. Hindi tayo mabubuhay ng walang pusa. Alam mo ba kung bakit? Sakit, taggutom, pag-alis ng mga cuteness, at wala kang siyam na buhay. Patingin mo, makakaligtas ka kung wala kang cheeseburger? Ang diyosa ng digmaan na si Bastet sa Egypt, o ang leon, ang hari ng gubat. Ang cheetah, ang pinakamabilis na nilalang sa mundo. Ang pinakamalaking natutulog sa iyong tahanan. Sige, at tawagin ang iyong pusa na tamad. Ngunit tandaan, pinag-uusapan mo ang ika-6 na pinakamatagumpay na hayop sa pangangaso sa mundo. Pinapatay ng mga domestic na pusa ang 32% ng kanilang biktima. Ihahambing iyon sa 5% na rate ng pagpatay ng tigre. At malalaman mo na si Millie ay hindi lamang isang cute, maliit na halimaw na yakap. Isa siyang nakakamatay na asasin. Ang mga pusa ay nagtutulog ng mahigit kumulang 16 na oras sa isang araw. At ginugugol ang natitira nilang oras sa paggala, pangangaso, pagsasanay at paghahanda para sa pinakamasama at daigdigang pamumuo ng daga. Ito ay hindi talaga isang bagay na kailangan nating alalahanin. Ang ibig kong sabihin, halika, sinasakop na ng mga daga ang ating mundo. Imposible yan. Wala sa mundong walang pusa. Tayong mga tao ay gustong bigyan ang ating sarili ng kredito sa pagiging makabago at madaling ibagay pagdating sa paglutas ng mga pinakamalaking problema sa mundo. Ayon pa man, bagamat ang mga daga ay maaring kumalat o hindi ng isang salot ng pumapatay na hanggang 200 milyong tao, hindi pa rin kami nakakagawa ng isang walang kabuluhang paraan ng pagkontrol sa kanilang mga numero. Oo naman, may mga bitag ng daga at mga lason ng daga. Ngunit sa totoo lang, ginagawa ng mga pusa ang karamihan sa trabaho na pumapatay ng mga humigit kumulang 2 bilyong maliliit na mamal bawat taon. Kaya kung wala sila, kami ay magkakasakit, magutom at mamamatay ng mabilis mula sa pag-alis ng mga cuteness. Alam mo ba ang mga daga ay bastos? Ngunit gaano kalubha? Sa ganitong paraan, ang isang daga ay nagdadala ng libo-libong pathogens sa 1 sentimetro lamang ng balahibo nito. At alinman sa mga pathogen na ito ay maaring nakakamatay sa iyo. Ngunit anong iyong mga pagkakataong magkasakit? Bueno, sa bilis na dumami ang mga daga, ang mga posibilidad ay nakasalansan laban sa iyo. Alam mo ba na ang isang pares ng daga ay maaring magbunga ng mahigit 2,000 supling bawat taon? Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, maaaring magkaroon ng mahigit kalahating bilyong inapo ang mag-asawang iyon. Hindi ito ang iyong karaniwang infestation. Ito ay isang epidemya. Hindi lang kagat ng daga ang magkakasakit sa iyo. Ang dumi ng daga ay maaaring lason ang hangin ng iyong nilalanghap na magiging sanhi sa pagpuno ng iyong mga baga ng likido na nagre-resulta sa isang mabilis na pagkamatay. Maaari mong maiwasan ang infirmary, ngunit hindi gutom. May dahilan kung bakit hindi pinapatay at pinapanatili ng mga magsasaka ang mga pusa ng kamalig. Iyon ay upang maiwasan ang todo-todo na pag-atake sa mga tindahan ng butil. Ang mga daga ay hindi lamang pumupunta para sa keso. Pinupuntahan nila ang lahat. Ang butil at ang ani ay ang mga pangunahing kailangan natin at gustong-gusto ng mga daga ng pagkain. Alam niyo ba mga kaotak, kung walang mga pusa, maraming bibig ng daga ang dapat pakainin. Babagsak ang ating mga sistemang pag-agrikultura at ngayon sa laganap na sakit at kakapusan ng pagkain, mapipilitan ang mga tao na mag-anap ng mga basura. Parang mga daga,
Ngunit hindi lamang mga tao ang kailangan mag-alala. At ang mga daga ay may pananagutan din o may kinakatakutan din dahil may 40% at 60% na predator din sila tulad ng mga malalaking ibon at mga reptile tulad ng mga ahas. Kaya kung magkakaroon tayo ng pagkakataon laban dito, rapture ang kailangan. Kailangan nating magsama-sama, magkahawak kamay, igalang ang iyong pusa at magpasalamat sa mga regalong iniiwan nito sa iyong pintuan. Maging madilim ang ating mundo kung wala sila. So ayan nga mga kautak, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na at huwag kalimutan ulit pindutin ang kampana ng kaalaman.